Pre, paano ba natin uumpisahan yan? Ano dapat unahin? Dapat magdesisyon ka, pre, ano yung mga asset na gusto mo i-trade. Ako kasi, ang trade ko ngayon, majority sa US market. Yung stock, yung mga stock ni Apple, ni Nvidia, yun, nila Microsoft. Pero, available ka ba ng gabi, pre? Kasi nagte-trade ako, alas 9 hanggang mga alas 10, alas 11, ganyan. Kumbaga, night shift ka, pre. Yo, alanganin yung panggabi ah. Teka lang, ano ba yung asset na yun? Yung mga asset kasi, marami kang pagpipilian. Kung gusto mag-trade sa Pilipinas, pwede naman. Yung Jollibee, mga gano'n. Yung kagaya yung sinasabi mo nung nakaraan, pre. Trade ka yung sa Jollibee? Namimili ka ng Jollibee, pre? Oo. Kaso, limitado yung opportunity dito sa Pilipinas ngayon, pre. Itong mga ibang asset naman, explain ko muna siguro, pre. Okay. So ano nga ba yung mga major na tradable assets? So ako nga pala ang inyong Professor Aki ngayon at ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga pwede nating i-trade at ang mga usual na maiti-trade nyo using your online broker. So meron tayong equities or stock, ito yung pinaka-common. Meron din tayong indices or yung mga index. Meron din tayong currency o mas tinatawag na forex, mas kilala niyo yan. Meron din tayong commodities at meron tayong crypto. So isa-isahin natin ano yung mga kaakibat na risk, paano yung magiging ownership natin at paano tayo kikita sa iba't ibang mga asset classes na ito. Pwede rin tayo mag-trade ng bonds, pwede rin tayo mag-trade ng mga real estate pero hindi ko na siya in-include dahil ito lang yung mga common na makikita natin sa ating mga online brokers. So unahin na natin ang equity. Syempre, usually ito yung aking tinatrade. Ang ownership nito, bibili ka ng isang kapiranggot na piraso ng kumpanya. So you will own a shares. Returns niyan kung paano tayo kikita ay kung mag-appreciate yung value ng stock o ng shares na binili mo. And also, kung nag-i-issue sila ng dividends, pwede ka rin kumita through that. And the risk naman, syempre, subject yan for market volatility. Kapag nagkakaroon ng mga economic downturns, slowdown, so tatamaan yung company natin o yung sector. So possible na bumagsak yung presyo yan, mag-devalue. Pero syempre meron din tayo tinatawag na shorting. Kung naka-short ka naman, mas gusto mong bumagsak siya. And also, pag may mga company specific na news, meron tayong mga bad news na lumabas, meron tayong bad earnings na lumabas, ay yung mga risk natin sa pagbagsak ng presyo nitong mga stock or specific companies na yan. Pero syempre, you can go long and you can go short. Mga samples natin, ano yung mga sikat at famous na mga stocks? Yan, sila Apple, you have Tesla, Microsoft, Nvidia, meron din. Sa Pilipinas naman, syempre ang walang kamatayang Jollibee or JFC, SM, Ayala, pwede nyo i-trade yung mga yan. Next naman natin, itong mga indices. Kunwari, hindi ka makapag-desisyon. Ano nga ba iti-trade kong stock? Napakahirap namang aralin kung ano yung tama dito. Bilhin mo na lang yung kabuuan or the broader market, isang buong basket na tinatrack niya yung multiple na mga stocks. Ayan ang tawag natin na index. Index is an indirect ownership of a basket of stocks or other assets representing a specific market or sector. Let's say gusto kong bumili ng majority ng stock ng US. Usually, nag-average ng return ng 10% per year, ang SPY. So yung SPY, yung sample natin, that is the 500 biggest companies na listed sa US. So nagkakaroon madalas yan ng rebalancing at sila na yung bahalang kumontrol kung ano yung nakapaloob dyan. Pero depende nga yung return din yan based on collective performance of underlying asset. Kasi nire-representa niya yung buong basket. Sa loob ng basket na yon, doon nakapaloob sila Apple, si Microsoft, si Amazon, and other 500 companies sa loob ng SPY. Ano ba yung risk natin? Same with stock, subject to market volatility, economic factor, and performance of the constituent assets. Halos kaparehas lang yan ng stock kasi nga, kumbaga, ang collection ng stock, nandun yung index. No? Yung broader market lang ito yung trade mo. So, pwede kang mag-trade ng index sa US, SPY nga, or S&P 500. Pwede rin naman yung mga top 100 na company sa US na heavily composed ng mga tech stocks. That is Nasdaq. Then, pwede ka rin mag-invest sa UK. Top 100 nila, that is FTSE. And then, also sa Japan. So, yung mga anime lovers, kung gusto mag-invest sa Japan, no? Pero hindi sapat na anime lover ka, you have to understand kung ano yung edge na meron yung Japan kaya ka mag-invest. Currencies. So, Forex. Ito yung mga usual na maririnig nyo. Oy, nagde-day trade ng Forex yun. Oy, nagde-trade ng mga, ano to ba, currencies to. So, ownership naman yan, trading one currency for another in the foreign exchange market. So, isipin mo na lang na para ka ring money exchanger. So, syempre, bibili ka ng ibang currency na mas mura mo bibilin, bebenta mo ng mas mahal yon. So, ang potential nito, potential profit from currency price fluctuations. Kahit yung konting galaw lang, kahit yung sentiment, tawag nga nila doon ay
pip. Konting galaw lang, pwede ka nang kumita rito. Ang risk na meron dyan is yung volatility ng exchange rate and geopolitical factors. And syempre, meron din tayong factor ng mga policy changes ng mga central banks ng iba't ibang bansa. So, let's say, dito sa Japan at USD, kapag ayan ang ititrade mo, depende sa policy ni US at depende sa policy ni Japan, yung strength ng kanilang mga currency. So, napakaraming pwede mong i-trade. Pwede ka mag-trade ng euro against the dollar, euro against Japanese yen. Pwede rin yung peso, no? Philippine peso natin against US dollar. And right now, nag-i-intervene yung ating gobyerno sa Pilipinas kapag ka umaabot na ng 57 ang palitan ng dolyar at piso. Hindi na yan aangat more than 57 hanggang nag-i-intervene yung gobyerno natin. Lahat ng yon, kung trip mo na mag-trade ng mga dolyares, pwede yung forex sa'yo. At ang next naman natin, syempre commodities. Nagka-trade tayo ng commodities ng gold, yan, at oil dahil ayan yung crucial sa panahon ngayon na mayroong nangyayaring mga gera. So anyway, ang ownership nito ay physical goods. Kung nagbebenta ka ng ginto, ng silver, ng pilak, no? Or contracts representing their value, which is ito yung ginagawa natin, meron na tayong mga contracts. Ang return naman nito, of course, based sa price movements and underlying commodities, which is supply and demand yan eh. Bakit dilipad yung presyo ng gold, ng ginto? Kapag ay mga tao is nakakakita on the horizon na possible magkaroon ng recession kasi tinitingnan nila yung gold as a safe haven. Kapag yung mga big oil countries, yung mga nagpo-produce ng oil countries is nagbabawas sila ng supply. So pag mababa yung supply, tas meron kang demand, tataas ang presyo. Ano yung mga pwede natin i-trade sa commodities? We have gold, we have oil, pwede ka rin mag-trade ng coffee dito, pwede ka mag-trade ng sugar. Napakaraming pwede sa commodities. Kung ayun yung trip mong aralin, pwedeng-pwede sa'yo itong commodities natin. Ito yung mga pinakabago nating mga asset class na nadagdag, which is crypto. So ang ownership nito is digital or virtual currencies based on blockchain technology. Ano yung returns na meron? Kaparehas din halos ng stock to. Meron kang capital appreciation or depreciation because you can take long position and short, and in some cases yung staking. Staking naman para ka naka-time deposit dito. Ano ba yung risk? It is highly volatile. Kung yung stock volatile, ito highly volatile and regulatory uncertainty. Hindi kasi regulated yung crypto space. Ngayon, napakahirap kasi i-regulate nito dahil unang-una, kaya nga nabuo yung crypto na sinimulan ng Bitcoin is para sa deregulation. No? So, hindi natin alam kung magkakaroon ng regulation in the next coming years sa mundo ng crypto dahil currently, napakarami mga ongoing na lawsuits nito. So, ayun yung abangan natin. So, ayan, security risk and market sentiment. Lalo na yung mga meme coins na dumarating, mga altcoins. So, lilipad lang talaga yung pump and dump yung mga nangyayari ngayon. So, this is a very volatile asset. Pero kung ito yung trip nyo, pwede mo yung i-trade. Siyempre, kung narinig mo na yung may Bitcoin, mga Ethereum na yan. So, ayan yung mundo ng crypto. So, ayan yung mga major assets na makikita nyo sa iba't ibang mga brokers natin. So, hopefully, kayong mga viewers at ang ating kaibigang si Gabon ay makapagdesisyon kung ano nga ba ang trip nyo i-trade sa mga major assets na ito na usually ay available i-trade sa mga online trading brokers or platform. So muli, ako ang inyong Professor Aki at hanggang sa susunod na may mga tanong, ating sasagutin yan sa ating mga susunod na klase. O yan, Gabon, naintindihan mo ba? Sa dami ng pinaliwanag ko na yung i-introduce na asset class sa'yo, ano bang tingin mong gusto mo i-trade dyan sa mga yan? Sa sobrang dami, pre. Di bang i-testingin muna natin? Ano, testingin mo lahat, pre? Ang dami eh. Huwag kayo iiyak. Hindi pa ako makapag-isip eh. Yung broker ko ngayon, pre, ang US market. Kung gusto mo testingin lahat, siguro hanap tayo muna ng broker. Broker. Ayun, parang ahente ng lupa. Oo, kung ating ahente naman ng mga asset na yun, pre, para makapag-trade ka. Sige. Dali lang, pre, ha? O sige, pre, mag-CR muna ako saglit at ikaw na muna bahala dito. Yung broker, pero Google mo muna at lalabas na to, pre. Tingnan mo tong taon to, iniwanan ako dito mag-isa. Anong gagawin ko dito? Anong kaalam-alam ko dito? Broker. Ako broke. Huwag kayo iiyak. Broker sa Google. Best broker in the whole universe. Pre, success. O syempre, price mo. Smooth. Ikaw, nakakita ko na. Mukhang okay yan, ah. Hindi, ito, nakita ko bago to eh, oh. Ano ba yan? BD Swiss. Mukhang mukhang chocolate eh. Chocolate. Bakit naman yan yung nakita mo? Ano ba meron dyan? Hindi, pre, nakita ko kasi sa Google. Marami siyang pwedeng i-trade. Ito, katulad nito, oh.
Discover them all. Alam mo yung kaninang in-explain mo? Meron daw? Meron siya dito eh. Yan o, yung forex trading. Tapos meron commodities. Ayun pala, may shares din. Oo. Makakasabay ka din sa akin yan. Indices. Indices, pre. Gusto ko indices eh. Indices. Cryptocurrency. Ayan. Ganda nga nito. All-in-one na yata to eh. Yung gusto mo, subukan ka mo lahat eh. Ay, anong gagawin natin eh? Kaysa tignan natin, malalaman ba natin ng Pero, yun nga, ino-offer niya yan. Pero i-legit check mo rin yan, pre. Hindi tayo basta-basta mag-i-invest sa broker na hindi mo natin kilala. Ah, ganun ba yan? Oo, pre? legit check mo muna. Pre, samahan mo muna ako. Eh, nautusan ako ni... Ano tayo? Biling grocery, pang ulam daw natin mamaya. Wow. Luluto pa. Eh, manananghali na. Alas 10 na. Ano? Gigigil, tara. Tingnan mo nga ito eh. O, di pinatay yung ilaw. Let's go. Chin, where's your mommy? Andun sa outside. Mami! Yes. Alis na kami. Nilista mo na ba yung mga pinapabili ko? Nilista ko na nga lahat. Nandito na. Sigurado ka. Oo, yan o. Nakalista na lahat. O, wala kang kakalimutan dyan na dahil Oo. pwede din ako mga... Kailan ba ako nakalimot, mami? Okay, Ha, sige. ako pa. Wala kaya tiwala sa akin. Yung memorization skills ko. O sige, mamadali na kami. Love you, Chini. Gigitara ka pa ba? Tagal na pre, huling gig yata yung magkakasama po tayo. Ilang taon na yan? Yex, kailan pa yun? College pa tayo noon ah. Hindi na ako nakapagbanda pre, ikaw ba? Paminsan nanonood na lang. Hindi na kaya ng powers eh. May pamilyado na tayo, kailangan kumayo. Nga eh. Ano oras na ba? 11 pa lang ay. Gusto mo try natin pre fishing. Eh kasi pinagkakabalaan ko rin pre fishing. Fishing? Oo, yung hobby ko ngayon. Aba, uso ngayon yun ah. Makungopya tayong pangalan ng bangko, pre. Iba yung pre, scam yun! Ayos ka ba yun? Oo, fishing site yung pre. Pasensya ka na, puro illegal to na iisip. So, may tropo tayong sumabay at baka magpipishing ka ba? Magpipishing ka rin ba? No comment sa'yo. Yun po yung yung bagong lengguwahe ngayon. Tawa lang, nagkakaintindihan na. Pre, magpipishing ba tayo talaga? Oo nga, yun nga yung hobby ko pre, para palipas oras muna bago mananghali. Gigi, maganda yun. Ang tawag doon, unwind. Unwind. Punta tayo sa bahay, pre. Bakit? Kukunin May lang fishing ka ba ako. doon? Hindi, kukunin lang ako. Ano mong paraphernalia mo naman Ay, pre? ganun Legal talaga. ba yan? Siyempre, Pre, fishing itong pupuntahan natin ha. Oo, pre, hindi yung fishing na sinabi ko kanina eh. Makungopya tayong pangalan ng bangko, pre. Ikaw naman kasi di mo nililinaw eh. A few moments later. Yex. Pre, Pre, ang lupit yan. Sakto-sakto may gamit ka pala pang fishing. Ay, hindi mo natatanong eh. Dati akong fisherman. Ang lupit mo, fisherman. Fisher. Okay, pre. Okay. Rekta na. Okay. Ano, pre? Ready ka na ba? Isdang-isda na ako eh. Oo, siyempre. Sabi nga sa'yo, i-introduce ko sa'yo yung hobby ko, pare. Pero mukhang marunong ka na naman eh. Marunong talaga ako niyan, pre. Tatay ko, mangingisda. Lolo ko, mangingisda. At talaga alam mo, ano? Ay talaga, pre. Lahat yung pinagdadaanan The jack natin. of all trade. Pre. Oh. Oh, Oh, fishing spot. saan? Ito? Fishing spot. Pre. Meron akong alam. Mas maganda tong fishing spot na to. Nga, itadadalhin ako bahala sa pre. Tiwala ka lang. Ako, kinakabahan ako sa mga ano mo ah. Pre, ako kinakabahan sa'yo eh. Saan ba tayo mamimingwit? Oh, hintayin mo. A few minutes later. Pre, ano to? Akala ko magbe-fishing tayo. Ayun nga, fishing pre. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung fishing na pinagkakaabalaan ko. Nakikita mo. Ang daming isda oh. Meron dito si Nemo. May dragon pa pare, tsaka may lobster. Oh, may pufferfish pa. Napakaraming isda yung mahuhuli mo rito sa makina na to, pre. Grabe ka, pare. Akala ko yung literal ng fishing. Tignan mo yung effort na ginawa natin, pre. Pinauwi mo pa ako ng bahay. Pinagbigyan mo, nagsuot pa ako nito. Akala ko malililit tayo. Pero hindi pala yung gagawin natin. Grabe ka, pare. Lupit mo. Huwag kayo iiyak. Makin mo, pre, sa dami ng tao na pwedeng mag-aksaya ng oras. Ikaw yung wala doon sa naiisip ko. Tapos, yung... Ay! Pre, ang dami mong reklamo. Halika rito, upo ka rito. Tuturuan kita kung paano mag-fishing dito. Pagbabago yung pananaw mo sa fishing, pare.
Ano pre? Sabi sa'yo, ayos tong fishing eh. Oo nga po. Madami kong may uwi sa mga anak ko pre. Lang yan, napagod lang ako sa kalokohan mo. At least pre, nag-enjoy ka. Natuto ka na naman ng bago. Okay na tayo, goods na tayo, uwi na tayo. Ay, hindi ka lang. Oh. Parang may nalilimutan ka. Ay, oo nga pala pre. O sige, samahan mo ulit ako. Eh, kailangan pumunta ng bangko. Bangka? Oo, pumunta tayo sa bangko. Nalimutan kong lakad. Bangko. Ang lupit ng trip mo, pare. Lilinawin ko muna, pre. Anong klaseng bangko yan? Bangko talaga ng ano to. Gala ako ng pera to. Pera. Ge. Tinatawagan ako ng manager, pare. Baka mamaya, bangko ng dugo eh. Mapakuha na mo ako ng dugo. Legit na talaga to, pre. Maraming sige. pinapapirmahan si manager. Kanina pa tayo usap ng usap dito. Nalilimutan natin, meron nga pala tayo sakit sa likod. Pre, ano ba yan? Ang dahi-dahi naman yan. Ito nga yung papasok kong ano sa bangko, pre. Kapal-kapal. Kala mo, take ang board exam mo, pare. Para saan ba yan? Kukuha tayo ng mga credit line, pre. Credit Sa negosyo. line? Oo, ng negosyo. Para makabili tayo marami pang asset. Kuha natin yan, bumili ako iPhone. Saglit, hintayin niyo ako. Punta lang kay manager saglit, pre. Ikaw na lang. Oo, ako na. Sige, mabilis lang yan na. Sige. A few moments later. O pre, Hassle. o bakit? Hassle, pre. Ang bilis mo yata. Tagal nga eh. Hindi. Pati yung misis ko pala kailangan pumirma, pre. Kailangan ito yung umuwi ng bahay, pre. Nalimutan ko papirmahin yung asawa ko, pre. At hindi mo, pre. Paano? Uuwi na tayo. Oo, pre. Tara, umuwi na tayo. Wala mangyayari sa buhay natin pag ganito, pre. Wala kaya tiwala sa akin. Yung memorization skills. Ay wala talaga kung lagi natin nakakalimutan ng mga bagay. Tara, umuwi tayo, tara. 5 years later. Pre, nakakalibang pala yun, yung fishing na yun. Oo, sabi sa'yo eh. Munti ko na tamaan yung pugita kanina eh. Munti na lang talaga eh. Umarang tuloy yung ano, yung tutulit. Daddy, ang tagal-tagal mo naman. Saan kayo galing? Asan yung pinabili ko sa'yo? Pa, wala kaya tiwala sa akin.